Nagsimula na po yung FIDE Candidate Chess Tournament 2024 na kung saan malalaman natin kung sino ang next challenger ng World Champion next year. Ang matindi, opening rounds pa lang, sobrang high-level game na agad ang ating matutunghayan. Pero bago ko ipakita yung laro, ipakilala ko lang kung sino yung mga player. Ayan po sila, si GMBD, GM Nepo, GM Naka, GM Prague, GM Ali Reza, GM Gukesh, Fabiano Caruana, and ni Jat Abasog. Mga GM din sila, of course. Anyway, 8 po yan, double round robin, so magkakaroon po ng 14 games ito. So, round number 1, ito po agad ang magbabakbakan. Tingnan nyo po. Grandmaster Hikaru Nakamura laban po kay Grandmaster Fabiano Caruana. Puti po dito si Fabi, parehong taga-US no? Ang tinira po ni Fabi, E4. Si Naka naman po, nag-C5 Sicilian na very unexpected kasi E4, E5 yan si Naka eh. Pero Sicilian ang tinira kay Fabi. Anong ibig sabihin yan? Bakbakan to. Gustong manalo. Anyway, after C5, nag-Knight F3 po yan. Nag-D6 lang. D4, takes, Knight F6, Knight C3. Normal lahat yan. Kadalasan po dyan, nag-E6 yan po yung Knight door. Pero, si Hikaru Nakamura, napakaagang tinira to. E5. Since nag-E5 agad, no, wala pa pong A6 eh. Very important kasi yung A6 dahil may mga bishop B5 na sundot. So, persado ka dyan, mag-Knight D7, yung Knight makakatalon sa F5. Ayun po ang nangyari, nag-A6, umatras lang po yung bishop, B5, tumakbo lang po yan sa may B3, and then nag-Knight C5. At kung titingnan nyo po yung oras ni Hikaru Nakamura, halos hindi pa gumagalaw. Ibig sabihin niyang preparado. Pero si Fabi, nangangapa ng konti, pero alam niyo pa rin ginagawa niya. Ayan, nag-Bishop G5 po siya. Bishop takes F5, E takes F5, and then Bishop E7 develop na kinapture niya lang yung kabayo. Pagka-take sa kabayo, binawi po yan ng Bishop. And then, nag-castling lang si Fabi. At dito na po, nawala sa linya o sa libro yung tirada. Dahil si Hikaru Nakamura, hindi niya na po sinunod yung castling na nangyari before. Ang tinira niya, grabe, mabilis pa rin niya itong pinawalan ha. At nakakapagtaka yung tira na to. Nag-E4. Hanip po. Inipor lang, binuksan lang po itong diagonal na to. So si Fabi, hindi niya alam kung ano yung idea ng tira na yan. Kasi opening pa lang, hindi niya na alam simula kanina. Si Hikaru talagang preparado. Ngayon, nakakapagtaka po dito sa E4 na to, bakit tinira yan ni Hikaru? Dahil yung king niya nasa gitna. So ibig sabihin, may Knight takes E4 eh. Yun po yung ginawa. Sinacrifice yung kabayo sa kadahilanan na, of course, pag kinapture mo yan, yung nangyari, mayroong E1. Mapipin ka. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo na madidepensahan yan eh. Pag tinulak mo, kakainin lang. Pag nag-queen ka naman dito, pwedeng tulakan, pwede din ganon, maalangat ka lang. Kaya nag-castling yan eh. So, pagka-castling, nag-rook takes E4. Tapos, bishop takes lang sa B2 si Hikaru. So, kahit pala bumagsak yung pawn, naging opposite bishop, nabawi yung B2 eh. Kaso, nag-rook B1 yan. Pagka-rook B1, nag-isip na ng konti dito si Hikaru, bumalik yung bishop sa F6. Pagkabalik, queen D5 lang. So, ito po ay opposite bishop, equal ng pawn, pero ang hirap laruin sa itim kasi may mga weak pawn po na pwedeng targetin. Tapos, lakas pa ng pressure dito. Nakuha pa yung file ng Torre. No? Pero Hikaru, grabe, tingnan nyo tirada. Rook C8. Number 1 engine move na sinagot ng Queen B7. And after Queen B7, tinirahan lang ni Hikaru ng Rook C5. Binigay lang yung pawn kumounter sa may F na kung saan hindi na dinepensahan yung F5 eh. Kasi mahirap din siya dinepensahan, may mga ganun din eh. Kaya ang ginawa, kinapture na yung A6, kinain yung F5, and then nag-Rook D1. Anong meron? Equal pa rin ang pawn pero may pressure dito guys. So, ang ginawa niyan, tinulak para hindi makapture. And not just that, inaatake yung Torre, di umiwas yan. Pagkaiwas, tinirahan lang ng Bishop C3. Namali. Balik ko lang, no? Ang tamang tira daw is Queen E7, no? Pressure daw po dito. Pero, ipapakita ko lang yung idea ni Hikaru, Bishop C3. Kasi sabi ng engine, mali eh. Pero pag nakita nyo yung idea, eto nag-rook takes B5. Siyempre, inaatake ito, kumain ng libreng pawn. Ito idea, oh. Rook takes F2.
Matindi. Coach, bakit binigay? Libre yan ha. Anong mangyayari pag kinapture mo? Pag kinapture po, Queen H4. O, saan ka gagawi? Saan ka gagawi? Babalik ka lang. Titirahan ka lang ng Bishop D4. Pag ikaw tumakbo pa dito, naku, lalim talaga ng idea. Bishop E5. Grabe ka lalim, guys. By the way, balik lang natin doon ha. Coach, bakit hindi kinapture? Pag tinex mo, matik eh. Ayan. Okay, para nakita nyo. So, ngayon, pag nag-king move ka, dito. Oh, hindi ka pwedeng gumanon lang kasi nga gaganyanan ka. Pag nag-H3 ka naman, Queen G3. Pag nag-King G1 ka naman, dito pwede ka ng tabla ng Queen H2, takbo ka sa H2, checking ka lang ulit. O, hindi ka pwedeng lumabas mangingisay ka magkakainan kang ganun So, ang pinaka-simple is babalik ka, check na naman, o pabalik-balik. Ganyan mangyayari. Grabe ka lalim ng preparasyon ni Naka. I'm not sure kung preparasyon pero kinapa niya lang kasi 39 minutes na lang siya from 2 hours So, yung Rook takes F2 na yan, napakatindi. Ang lalim ng idea, no? Kaya ang ginawa po niyan, hindi kinapture nakita nag-rook takes d5. So, pagka rook takes d5, nag-queen lang po sa may h4. Yung may pensa lang sa tore, at not just that, hindi po pwede yung ganito kasi may mate. So, ang ginawa niya, nag-queen d3. Umuwi lang para dumipensa, inaatake din yung bishop na kung saan hindi po iniwas ni Naka yung bishop. Grabe talaga yung tirado ng mga ito umatras po yung tore. Bakit po siya umatras? Kasi, pag kinapture po ito, mate, check. Ganun. Kaya ang ginawa niyan, nag-G3. Okay? At pagka G3, nag-Queen B4. Dinipensahan lang po yung bishop na sinagot ng King G2 lang. Bakit? Kasi may mga tirada sanang ganito, no? Kaso may check. May check. So, umiiwas sa check. Tinirahan lang ng Bishop B2 para hindi na makatulak A3. Anyway, pagka A3, nag-Rook F5 si Fabi na medyo hindi na daw ganun katama. Ibalik lang natin, no? Ang pinakamaganda daw itira ni Fabi, mag-A4 na. Do yung A4 na itulak, pero hindi naman malayo pa para sa promotion, at least nagkaroon ng improvement. Kasi yung ginawa daw po na Rook F5, under time pressure na lang kasi, nakita nyo, 9 minutes na lang after Rook F5, sinagot lang po ng G6. At pagka G6 takes, Bishop takes, medyo kumakonti po yung pyesa, at pag kumakonti yung pyesa, opposite Bishop yan, malaking chance sa matabla. Anyway, nag-Queen F3 po dito si Fabi, inaatake yung Bishop, nag-Queen E7 to defend, nag-A4 lang, nag-King G7, nag-A5, at feeling mo tuloy-tuloy na, mapro-promote na. Hindi. Tingnan nyo ginawa ni Naka, grabe ka high level game talaga to. Rook A8. Yung depensang hindi mo aasahan dahil may Reyna. Kaso, ganito po mangyayari. Pag tinakes po yan, magkakaroon ng check sa E2. Pag nag-king move ka, of course, hindi sa ilalim kasi capture to with a check, titira ka lang Queen H5 at itatabla lang. Grabe defensive move ni Hikaru, no? Balik tayo doon. So, ang ginawa, nag-Rook D5 lang. Pagka Rook D5, nag-Rook A7. Tumira po ng Rook B5. Nag-Queen D8, pinipressure yung pawn na hindi na po madepensahan basta-basta yan Kasi pag gumanito ka po, kakapturein yan, pagka Rook takes mo, pwede ganito, babagsak na. So, ang ginawa niya, kinulit niya na lang po yung Reyna, nag-Rook D5, nag-Queen C7, wala na. Hindi niya na madepensahan yung A5. Kaya ang ginawa, nag-H4 na lang. Pag H4, kinapture, takes, Queen takes, and then nag-Queen B7, pressuring that pawn on F7 na sinagot lang po ng Queen lang sa D8. Binigay yung F7 kasi hindi na madepensa, nag-King H6, and then nag-King H3. Pagka King H3, Queen E7, pinapalit. Ayaw, of course, pag pinalit mo kasi yan, drawish agad yung endgame na yun. Nag-Queen E3, and then dito, nawi pa rin po sa tabla. So, this is move 41 na. Kaya, tingnan nyo po dito sa move 39. Ayan na. Ang baba ng oras nila, 3 minutes, 8 minutes. Pero after move 40, nadagdagan ng 30 minutes yan per player. O, kaya tumas ang oras. Anyway, ito po ay tinabla na nila kasi wala namang improvement na magagawa na. Yung pawn po hindi may tutulak yan. Opposite bishop kasi. Pag napalit yung Reyna, madali din po itabla. Yung king po ng white, hindi din ganun kasip yan. Kasi may mga idea na baka pwede ka din makulit yan. So, kailangan mo din dumipensa. Kaya nga po, nagtabla yung dalawa. Pero kahit tabla yung resulta, grabe ka, believe ko po sa high level game na ito. Tingnan nyo nga po yung accuracy.
97.1%. Taas, pareho silang 97. Mas mataas mga accuracy ni Naka, pero para mong losing lang si Naka, pero ano pala yun? Well calculated. Grabe si Naka. At ito po ang standing para po sa round 1. Ayan, natabla po lahat ng laban eh. Hindi ko pa nasilip yung ibang game kung ano eksakto nangyari. Una ko tinignan kasi talaga si Fabiano Caruana at Hikaru. Kasi yung dalawa po na yan yung bet ko. Tapos magkalaban sila kaagad. So, Fabi yung bet ko eh. Sa kasunod ko si Hikaru eh. And then after that si Nepo. Yung tatlo na yan yung bet ko eh. Okay? Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Naglalaro po sila 2:30 AM sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung pipilitin kong mag-livestream ng ganong ka late or gigising tayo ng mga alas 4 kasi on game pa sila eh. Tapos sila live natin. Abangan na lang po ninyo, no? Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, don't forget to like and share mga kabiyahe. Maraming pong salamat. God bless. Thank you. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.